Sa gusali kung nasaan sila sabi ni Magayem kay Yuon. Gunmin gusto mo bang turuan kita tuturon kita kung paano pumatay nagulat naman si Yuon Gunmin bago pa man magkaroon ng labanan ay sabi ng nagbabantay hoy. Kayong dalawa ang oras ng papahinga ay tapos pumunta na kayo kung saan dapat kayo ipagpatuloy na ninyo. Ang mga trabaho nyo sabi naman ni Yuon Gunmin wag mo akong hahawakan habang umaalis na sila sabi ng lalaki. Nakakasabik yun si Yuon Gunmin naman ay tumingin sa kanyang likod kung nasaan si Magayem na tila ba tinangin niya. Dito ay napakababa at sabi pa nito isa parent siyang walang kwenta at napunta tayo kung saan sinasabi ng lalaki Jesus versus Buddha sino ba sa tingin niyo ang mananalo? Sabi naman ng isa syempre si Jesus wala ka talagang alam sa kahit ano syempre si Buddha ang mananalo sabi. Nang isa ang isa naman sinabi nito di ba si Jesus ang bomb ibigay ng choco pie sa atin sabi naman ng isang ngunit. Si Buddha ang bomb ibigay ng burger sa atin at tila ba. Nagkaroon ng labanan ng magkabilang panig patungkol sa relihiyon at sabi naman ng malaking lalaki Tara. Gumawa tayo ng religious activities habang si tahimik. Naman si Magayem at Cha Juyang nagpaalat si Cha Juyang kay Magayem kung hindi mo ako pinigilan madadagdagan. Panang ilang taon ang pagkakakulong ko rito sabi naman. Ni Magayem ng oras na yun tinanong mo ako bakit kita pinigilan bakit mo yon na tanong sagot naman ni Cha Juyang may rason ako kung bakit gusto kong makalaya. Rito ang taong pumatay sa kaibigan ko haharapin ko. Siya ang aking ama tanong naman ni Magayem sabi mo. Ang iyong ama ay nasa malubhang sitwasyon sabi naman. Cha Juyang yun ay mahabang kwento at salamat sa iyo. Mas madali akong makakalabas rito maraming salamat. Si Magayem naman ay nakikinig lang at bigla itong nagsalita paano mo naman yan nasasabi sa harapan ng taong makukulong dito ng 20 taon nagulat. Naman si Cha Juyang sa sinabi ni Magayem at sinabi. Nito ngunit babayaran kita sa pagkakautang ko sa iyo. Tahimik lang naman sa lugar kung nasaan sila sabi ni Magayem naiintindihan ko na at sa bilangguan ay at. Sabi ng nagbabantay ito ang susi Magayem pasensya. Na may kailangan kasi akong gawing importanteng bagay sa bahay at linisan mo na rin pala ang lugar na ito Magayem sabi naman sige po sir habang naiwan naman si Magayem mag-isa ay may nakita itong paru-paro at naalala niya si Yuon Gunmin na tila ba may koneksyon kay Yuon Gunmin ang paru-paro at napunta tayo kung saan may nagsalita nakikita mo bata ang lahat ng ito ay maganda ang nagsalita pala ay si Yuon Gunmin ng 11 taon pa lang ito sabi naman ni Magayem ayaw ko ng mga insekto. Moth at butterfly din sabi naman ni Yuon Gunmin ma. Gayem gusto mo pa bang makakita ng iba nito habang inaalala ito Magayem sabi niya si Yuon Gunmin ang kanyang unang kaibigan habang sa paaralan naman ay pinag-uusap si Yuon Gunmin ng kanyang mga kaklase. Dahil kakaiba daw siya dahil kumukolekta siya ng mga insekto sabi ng isa nakakadiri naman siya ang isang estudyante naman ay lumapit kay Yuon Gunmin hoy kumukolekta. Kabanyan para kainin mo mamaya itinanggi naman ito. Ni Yuon Gunmin at magpapaliwanag pa sana kasunag. Salita pa ang lalaki tama gagawin mo silang protein. Supplement di ba tama ako tinanong pa ng isa kinakain. Mo ba yan may dumating naman na isang tao at si Magayem. Ito at pinapatigil niya na ang mga kaklase niya sa mga gawang panggugulo kay Yuon Gunmin nang makita. Ito ng mga estudyante ay gulat sila dahil si Magayem ang class president at tinanong naman ng isa bibigyan niya ba tayo ng penalty points humingi naman sila ng tawad kay Magayem at sabi ng isa Tara kumain na lang. Tayo tinanong naman ni Magayem kung ayos lang si Yuon Gunmin at sinabi nito ayos lang siya at nagpasalamat naman ito at sabi pa nito tama naaalala mo pa ba na? Sabi mo pupunta ka sa bahay namin tinawag naman si Magayem ng mga estudyante at sabi nito lalaro sila. Sabi ng isa makipaglaro tayo ng soccer sa class 4 pagkatapos ng klase ngayong araw sabi naman ni Magayem ano ngayong araw may appointment pa ako sabi naman ng isa ano hindi ka makakasali kaya napapayag na lang si Magayem at si Yuon Gunmin ay tila ba nalungkot dahil hindi makakapunta si Magayem sa kanilang bahay habang naaalala ito ni Magayem ay sabi nito hindi ko alam pero parang hindi na kami nagiging malapit sa isa't isa at nang susunod na taon ay magkaiba kami ng classroom mga ilang beses.
na lang kami nagkakaroon para magkita at habang naglalakad. Si Magayem ay may nariring ito na nag-uusap tungkol kay Yoon Gunmin kung saan ay naging target ito ng pangbubuli at nakita ko siya na sinasaktan narinig ko na dinala ito sa warehouse nang marinig naman ito ni Magayem ay agad itong tumakbo papunta sa warehouse at makikita natin na hingal ito at binuksan niya ang pintuan ng warehouse at sabi nito Gunmin. At nang marinig naman ito ng mga bully ang talunang yun at may nagsalita naman bigla kung gayon nandito ka na at sabi pa ni Yoon Gunmin nasa likod mo ako na. Gulat naman si Magayem at bigla siyang tinulak ni Yoon Gunmin. Nagtataka naman si Magayem kung ano ang ginagawa ni Yoon Gunmin sa kanya at nang may pasok nang si Magayem sa box ay nilock naman ito ni Yoon Gunmin. Sabi naman ng bully ang pagkolekta ng insekto ay matagumpay. Sinasabi ko na sa inyo na tanga siya at tila ba naplanado ang lahat na kanilang ginawa at nahulog lang si Magayem sa kanilang patibong at nagsalita. Ang bully kung gusto mong sumali sa aming grupo ay kailangan mong ibigay ang pinakamahalagang insekto mo at ginawa mo naman ito. Nagsalita naman si Magayem sa loob ng box. Gunmin palabasin mo ako rito, ano ba ang problema? Niyo sabi naman ni Yoon Gunmin, sandali lang, di ba kapag may nahuling isang insekto ay kailangan itong balatan. Bumalik naman tayo kung saan may nagsalita parehas lang ito ng insekto ngunit ang butterfly ay ang gusto ng mga tao at ang moth ay kadiri tulad ko noon dati. Ang lahat ng ito ay dahil sayo. Nagtataka naman si Magayem at tanong nito Gunmin, ano ang pinagsasabi mo? Na dahil sakin, sabi naman ni Yoon Gunmin, hindi ka na maglaro na parang tanga, akala moda na hindi ko mahahalata na nagpapanggap ka lang bilang kaibigan at lumalayo ka na sakin hanbang tinatraidor ako. Habang si Magayem naman ay nagtataka sa pangsasabi ng kanyang itinuturing kaibigan at sabi pa nito, alam ko na sa isip mo na isa akong nakakadiring insekto at ikaw naman ang paro-parong gusto ng lahat ng ma-realize ko. Ito ay araw-araw ay palagi na lang nagiging mahirap sakin at alam mo ba ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Ako lang ang nadudurog sa bawat pagkakataon nang marinig ko ang balita na pumatay ng 7 tao ay para bang nawala ako sa aking sarili. Ang tawag ba dun karma? At si Magayem naman ay galit na at nang salita, ikaw ano ang ibig mong sabihin na dahil sakin at lumapit ito kay Yoon Gunmin. Sabi naman nito, wala naman yun halaga ngayon dahil ang buhay mo ay sira na at ngayon ay madudurog ka na parang abo at hinuwak si Magayem ng mga kasama ni Yoon Gunmin. Nagsalita ang isang lalaking nakahawak kay Magayem ng oras na binili mo ang day off ni Mr. Misu ay hindi ka lang isang ordinaryong tao, interesante kang tao Yoon Gunmin. Sabi naman nito, hindi pa ito tapos. Pagkatapos natin makolekta ang insekto ay dapat natin itong balatan. Makikita natin ang kaparehas na box kung saan pinasok dati si Magayem. Dahil dito ay nagulat siya at nasabing, sandali lang, sabi naman ni Yoon Gunmin, dahil sayo ang lahat ng ito at pinasok naman nito si Magayem sa box at nakakadina na ito. Habang sinisisi niya parents si Magayem at tinanong naman ni Magayem kung niya ito ginagawa sa kanya at sabi naman ni Yoon Gunmin, ito ang regalo ko sa iyo at may mga insekto naman na gumagapang sa paa ni Magayem. Di ba yan ang mga kaibigan mong mga insekto? Sabi ni Gunmin habang nasa loob parent si Magayem ng box ay sabi ni Yoon Gunmin, ano nagustuhan mo ba? Nagtataka naman si Yoon Gunmin kung bakit hindi na nagsasalita si Magayem. Natatakot ka ba sa mga insekto? Hindi naman makasagot si Magayem dahil may mga insekto nang gumagapang sa kanya katawan. Natatawa naman ang dalawang lalaki at napapahanga kung paano natitiis ni Magayem ng matagal at hindi sumisigaw. Sabi naman ng isa, Yoon Gunmin, nagkakaro on ka ba ng konsensya? Siya ay isang mamamatay tao. Sabi naman ni Yoon Gunmin, ano mamamatay tao? Anong walang kwentang bagay yan, baliw ka talaga, sabi ng lalaki at sabi ni Yoon Gunmin, hindi pa tapos ang lahat, nagsisimula palang tayo. Simula ngayon ay papasigawin ko siya hanggang sa mawalan na siya ng boses at may bigla naman dumating. At sabi nito, ano ang gagawin mo? Ito pala ay si Cha Juyang. Sabi ng isa, tinakot mo ako, paano ka napunta dito? Sabi ng may mahabang buhok. Tinanong ni Cha Ju
Yang kung paano nila papasigawin si Magayem at bigla niyang hinawakan ng mahigpit sa balikat ang isang kasamahan. Nila napasigaw naman ito ng malakas at tinanong ni Shojuyang kung ganun ang gagawin nila para mapasigaw. Si Magayem at bigla naman sumugod ang may mahabang buhok at tinong nito kung ano ang ginagawa ni Shojuyang, subalit bago pa man siya makaatake ay may paparating na atake sa kanya at makikita natin na sinipan ni Magayem ang lalaki sa mukha at tumalsik ito sa box kung nasaan si Magayem at tinanong niya kung kanyan ba nila papasigawin si Magayem. Nagulat naman ang dalawa sa kanilang nasaksihan at tinawag nito si Magayem na babayaran niya ang utang niya sa pamamagitan ng pagbugbog kila Yoon Gonmin.